MJ Espiritual Enehiyas. Para Essay Linggo ng Abril 27, Mayo 3, 2026. Isayas Kabanata 56, Tandang Bawas 57. Tanong 1. Isayas 56, 6, 7. Paano natutupad ang hulang ito? Sino ang mga dayuhan? Ipinapakita ng Isayas 56, 6. Ito na ang mga taong dating hindi bahagi ng bayan ng Diyos ay tatanggapin sa dalisay na pagsamba. Ang mga dayuhan na ito ay tumutukoy sa ibang mga tupa ni Jesus na hindi bahagi ng mga pinahiran ngunit naglilingkod pa rin ng tapat kay Jehovah. Sanggayon, ito ay natutupad habang milyon-milyon mula sa lahat ng bansa ang sumasama sa tunay na pagsamba. Sila ay nanghahawakan sa tipan ni Jehovah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga pamantayan, agsuporta sa kaayusan ng kongregasyon, at malapit na pakikipagtulungan sa mga pinahiran sa pangangaral at paggawa ng alagad. Nakikinabang din sila mula sa parehong espiritual na pagkain at patnubay. Tanong 2. Anong mga espiritual na hiyas mula sa pagbasa ng Biblia ngayong linggo ang nais mong ibahagi? Mga sagot. Narito ang mga espiritual na hiyas mula sa Isayas 56, 57. Ipinapakita ng Isayas 56, isa na pinahahalagahan ni Jehovah ang katarungan at matuwid na pag-ugali, lalo na't ang kanyang kaligtasan ay malapit na tayo. Ipinapaalala nito sa atin na manatiling matuwid sa moral sa lahat ng oras, hindi lamang kapag ito ay maginhawa, dahil alam nating napapansin ni Jehovah ang ating mga pagsisikap. Ipinapakita ng Isayas 56, 2 na ang kaligayahan ay nagmumula sa pagsunod kay Jehovah at pananatiling tapat sa ating paggawi. Makikinabang lalo na ang mga kabataan sa pamamagitan ng paggawa ng matatalinong pagpili ng maaga sa buhay. Iniiwasan ang mga bagay na maaaring makapinsala sa kanilang espiritualidad. Ipinapakita ng Isayas 56, 3 na walang sinumang gustong maglingkod kay Jehovah ang dapat makaramdam na sila ay ibinukod o hindi karapat-dapat. Kahit na pakiramdam natin ay naiiba o hindi tayo karapat-dapat, inatanggap ni Jehovah ang lahat ng handang maglingkod sa Kanya ng buong puso. Ipinapakita ng Isayas 56, 6. Ito na ang mga tao mula sa lahat ng bansa ay maaaring maging bahagi ng pagsamba kay Jehovah at makasumpong ng kagalakan sa paglilingkod sa Kanya. Hinihikaya tayo nito na suportahan ang pandaigdigang kapatiran at mainit na tanggapin ang mga bago sa kongregasyon. Ipinapakita ng Isayas 56, 0 na ang mga pabaya o inaantok sa espiritual na mga leader ay maaaring hindi protektahan at gabayan ang iba. Itinatampok nito ang kahalagahan ng pananatiling alerto at responsible sa espiritual, lalo na para sa mga may pribilehiyo sa kongregasyon. Ipinapakita ng Isayas 56, 11 na ang kagiging makasarili at kawalan ng pagmamalasakit sa iba ay maaaring humantong sa espiritual na kahinaan. Maaari nating suriin ang ating sarili upang matiyak na hindi lamang tayo nakatuon sa ating sariling mga interes kundi nagmamalasakit din sa iba. Ipinapakita ng Isayas 57, isa na kapag namatay ang mga matuwid, minsan ay maaari itong maging proteksyon mula sa kabagabagan sa hinahara. Makakaaliw ito sa mga nawalan ng mga mahal sa buhay, dahil alam nating lubos na naunawaan at nagmamalasakit si Jehovah. Ipinapakita ng Isayas 57, na mariing hindi sinasang-ayunan ni Jehovah ang mga gumagawa ng mali at pagkukunwari. Ipinapaalala nito sa atin na maging tapat sa ating pagsamba at iwasan ang dobleng pamantayan sa ating buhay. Ipinapakita ng Isayas 57, 1 na ang pag-asa sa ating sariling pagsisikap ng hindi bumabaling kay Jehovah ay maaaring magdulot sa atin ng espiritual na pagkahapo. Kapag ang buhay ay nagiging napakahirap, mas mabuting manalig kay Jehovah kaysa umasa lamang sa ating sarili. Ipinapakita ng Isayas 57, 15 na bagamat si Jehovah ay mataas at dakila, siya ay malapit sa mga mapagpakumbaba at may pagsisisi sa espiritu. Nakakaaliw ito, lalo na kapag tayo ay nalulungkot. Makakasiguro tayo na si Jehovah ay malapit at handang tumulong. Ipinapakita ng Isayas 57, 18, 19 na pinagagaling at inaaliw ni Jehovah ang mga bumabalik sa Kanya. Kahit na may nagkamali, nag-aalok si Jehovah ng kapayapaan
at pagpapanumbalik kapag sila ay taos pusong nagsisisi. Ipinapakita ng Isaias 57:20, 21 na ang mga hindi sumusunod sa mga daan ni Jehovah ay hindi makakatagpo ng tunay na kapayapaan. Hinihikayat tayo nito na manatiling malapit kay Jehovah dahil alam nating ang tunay na kapayapaan ay nagmumula lamang sa pamumuhay ayon sa kanyang mga pamantayan. Ipinapaalala sa atin ng mga kabanatang ito na tinatanggap ni Jehovah ang mga taimtim na mananamba. Inahahalagahan ang kapakumbabaan at nag-aalok ng kapayapaan at pagpapagaling sa mga nananatiling malapit sa Kanya.